Bakit tayo tinitira? Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Samantala, ang ilan sa mga kasama ni Pastor Apollo sa partido ay di mapigilang sagutin ang mga patama ni Bongbong Marcos noong umpisa ng campaign period. Hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Alam din natin na lubog na ang ating bansa sa korupsyon. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa korupsyon. Meron akong certificate na nagpapatunay na ako ay isang ganap na abogado. Kung ito man ang Team Suka, isa po akong proud member ng Team Suka. At atin pong lalabanan ang Team Sinusuka! Totoo po, inutusan po akong bumili ng suka at bumili ako ng suka. Siniguro ko na talagang suka yung aking binili, hindi po droga yung aking binili. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang maging ulol si Marcos. Maybe constant use of heroin. Aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Magandang araw sa inyong lahat dyan, mga kababayan. Kumusta na kayo dyan? Kung saan man kayo sa mundo. Magandang araw sa inyong lahat. At ito na nga po mga guys, ang sagot ng PDP laban dyan sa kanilang proclamation rally. No? Ito na po, talagang sinagot na po nila itong mga paratang ni Bangag na patungkol din sa suka. Grabe ang suka, na trending ang suka ni Mr. Bangag. Oh. Pero, kaya lang, binakbakan siya dito ni Tatay Digong. Talagang, kung mag-aabot ka ng 80, buhay ka pa pero hindi ka na gumagalaw. Ay, naku, nakakatuwa talaga si Tatay Digong mga guys, no? Talagang panalo pa rin ang magic ni Duterte. Yan. Maganda po ito mga guys, mahaba-haba po ito, huwag natin patagalan to. Una muna natin dito, yung mga senador na bumakbak dyan sa suka. Tapos ito naman kay Tatay Digong na speech. Alright? And before that, no, don't forget to subscribe and click that notification bell para updated kayo sa mga video ko. Alright? Okay, let's go mga guys. Huwag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka. Hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako'y nagtitinda ng suka. Pero nakapag-masteral degree ako. Nakapag-doctor of philosophy ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Hindi kasi, ito mga tao na lumaki sa layaw, yung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, baliwala sa kanila suka. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulad, hindi masarap ang daing kung walang suka. So okay lang, tawagin nyo kaming Team Suka, no problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Ha? Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay para nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlock? Abogado yan. Atty. Jimmy Bunok, abogado yan. Atty. Rodriguez, abogado yan. Atty. Marcolita, abogado yan. Bakit tayo tinitira? Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Ha? Isang lang indicator dyan. Kasi kung insignificant opposition tayo, bakit ko pakialaman kung sino-sino yan sila?
Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Pero the mere fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. Di ba? Yan, totoo yan, Senator Bato, di ba? The mere fact na itong presidente kaagad-agad ang tumira talaga dito sa oposisyon, eh di halatang takot. Ramdam po nila mga guys, oh. Pag hindi kasi takot, hindi sila insecure, hindi naman tumitira ng ganyan eh, di ba? Grabe kasi si Bangag. Ito, yun talaga introduction niya. Ang yabang, palaban, alright. Okay, Bangag, makinig naman tayo dito kay Tatay Digong, ha? Makinig kang maigi, Bangag, kasi maraming salita dito si Tatay Digong para sa iyo. Kalimutan ko ito nung sinasabi. Well, sa madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But ito, the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Pwede na natin yung graft and corruption. Nandyan yan eh. Baski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. But you know, sad to say, the Philippines is agricultural based ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Paragay na natin, hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo, promising people for so many things, pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, kung kaya niyang putang ina. Alam mo kung ako ang drogista, kung may gano'n ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe
constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right. More rights. Na ibig sabihin dyan, kung sabihin, wala yun si Duterte, mahina kasi ganon. Okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. But if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae at paano niya nakaligtas. Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae sa yakap at pamahal. Now we have Atty. Rodriguez. Galing yan sa administration. Alam mo, mag-isang tao, importante talaga to. Importante ito. Baski kami, alam namin, baski yun ang nakakilala sa akin personal. Importante ang tao na may prinsipyo. Nakita ko. As a matter of, hindi naman kailangan sabihin niya, but nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Atty. Rodriguez. Sa integrity, pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado eh. Puto pa nagsalita ito. Hindi ko naman kilala to, but yung the constant exposure sa TV, parang natauhan ako. Magaling to ah. Alam niya, sinasabi niya, pati nagtatanong-tanong ako, eh talagang is one of the upright na tao na ano. Bira mong makita ng ganun. Yung mga bright na karihan kasi ng mga bright, mga gago eh. Inhaluan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilib ako sa kanya. Marcoleta. Totoo yan, sir. Hindi kita alam niya, hindi niya. Nung lumapit ako sa kanya, sinabi ko,
Sir, believe ako sa iyo. Diretso, alam niya. Alam talaga niya. So, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Nako, masabugin. Nako, Mr. President. O, baka gawin niyo na naman itong i-threat, ha? Baka kasuhan niyo naman si Tatay Digong dahil may threat. Pasabugin. Grabe, Tatay Digong, lupit. Panalo, palakpakan, Tatay Digong. Mabuhay po kayo. Oo, yun po mga guys. Talagang ang lupit ni Tatay Digong. Grabe, ang daming tao mga guys. Ang ganda ng proclamation nila. Talagang malakas pa rin ang political will ni Tatay Digong. Yan, panalo, palakpakan dyan sa PDP laban. Mabuhay kayong lahat yan. At saka huwag natin kalibutan mga guys, ha. Ito lahat ang iboto natin. Ibasura natin yung mga trap politiko dyan kay Bangag. Pabalik-balik naman sa Senado. Si Lacson, Lenny Soto, ito pang si Pacquiao, may di ba? Ito yung mga taong kain suka. Yung kinain nila yung mga sinusukan nila before. Walang mga prinsipyo talaga. Hindi katulad dito sa PDP laban. Mabuhay po talaga ang PDP laban. Support po tayo dyan, Tatay Digong at saka kay BP Sara po. Huwag po nating lubayan yung impeachment kasi totoo po yung sinabi ni Marcoleta na wais itong mga hinayupak na Congress. Sinasabi nila ngayon na ipagpatuloy nila doon sa 28. Alam nila na hindi pwede magkakaroon ng constitutional crisis dyan. Pero, ang rason naman nila, hanggat walang TRO ng Korte Suprema, ipagpapatuloy nila. Kahit na alam nila. So, ibig sabihin, alam nila na mali, nag-aantay lang sila na sawayin sila. Diba? Grabe yung mga kapal ng mga politiko. Pero abangan pa rin natin yan. Huwag natin yan lulubayan. Susuportahan pa rin natin si BP Sara dyan. Alright, mabuhay kayong lahat dyan mga guys. Kung saan man kayo sa mundo. Lahat ng mga nanonood dyan sa video ko. Dito sa channel ko. Salamat po sa pag-comment ninyo, sa pag-like ninyo at saka sa pag-subscribe ninyo. Mabuhay kayo. Shout out kayo dyan sa mga OFW especially. No? Maraming salamat po sa inyong time na binigay sa akin. Alright, thank you for watching mga guys. And again, God bless you all.